Yan. Kita po, sir. Okay na po. Yes po. Sige. So, ready na siguro ako. Ewan. Pwede na po tayo mag-start, ma'am. Okay. Magandang hapon no, sa lahat. Mic check muna tayo. Naririnig ba? Paki-comment na lang. Mic check muna tayo. Naririnig ba? Okay, so may nag-yes na, no? Continue tayo. Dadagdagan natin yung baon nyo sa board exam. So 5 araw na lang, no? Alam nyo na na-engineer kayo. So dapat excited kayo ngayon. Okay, let's start sa unang problem siguro. Okay, so meron ako rito problem number 1. Bali, practice muna tayo, practice problem. Okay, meron kang matrix A, then binigay din yung inverse niya, no? Or nilagay nyo sa matrix B. May unknown value ka dyan ng X, Y, and Z. So yun yung pinapahanap. So trial muna tayo. Check natin, no? Kung pwede na ba kayong lumaban sa exam nyo. Paki-live chat nga ng sagot nyo. So live chat to, dapat buhay na buhay yung sagot natin, ha? Okay. So, wala pa sumasagot. Letter B pa lang ang nakita kong sagot dito. Try nyo, mga engineer, no? Try nyo. Basic lang to sa inyo. Okay. So, may matrix kayo. So, punta lang kayo sa matrix nyo. Then, input nyo sa matrix A. Umpisa na natin, no? Sa matrix A, syempre input nyo to. Yung this one. Hanapin mo lang sa matrix 3 by 3. Okay? Then, after nyo ma-input yan, no, just kunin nyo lang sa matrix nyo. Ito. Pwede naman yan erecta kahit hindi mo na i-type yung inverse, ano? May inverse ka rin na function kasi sa matrix. So, pwede naman ganito, recta. So, may result ka dyan. Hindi ko alam kung parehas tayo ng result. Sa position na lang siguro ako. Sa X is, ito yata ang ibibigay sa inyo. Then, sa Y, meron kang 5/6. Then, negative 1/3. Parehas ba to? Ayun. So, yan na yung result natin. No, merong 1/6 ka kasi sa B is 1. So, equate mo na lang yan, no? X/6 is equal to negative 7/6. Ganon din yung sky Y at saka sa Z. So, tama yan, no? Meron ditong tumama. Pwede nang lumaban yun si Sir J, no? Sir J Labsan. So, meron tayong negative 7 for X. Then your Y is 5. Then your Z is negative 2.
Ito yung sagot. So medyo madali lang to, no, mga engineer. Ah, what if itatanong niya, no? For example, mayroong follow-up question. No? What if itatanong niya, what is the cofactor of 4 in matrix A? So ano yung answer niyo ngayon? Ayan. So dapat kung pupunta ka sa isang laban, pupunta kayo sa board exam, kahit pa paano, halos lahat dapat ng term, lalo na sa mga basic math natin, is alam natin. So recall nyo lang yung cofactor. Hindi ko na anuin siguro to. Hulaan ko na lang yung sagot. 2. So 5 siguro yung sagot dito. You can check. So recall nyo yung cofactor, then meron ka pa dyang mga term, no, na minor, meron ka ring mga adjugate na term for your matrix. So recall nyo lang yan. So practice problem pa lang naman tayo. Okay. So let's proceed. Number 2. This one. So we have given R is equal to A secant to theta when theta is equal to pi over 8. So find the angle between the radius vector and the tangent line at the point indicated. So paano nyo atakihin tong ganitong problem? So syempre, kung bago sa'yo, ang talagang maiisip nyo is i-drawing nyo kung ano ba yung curve na yan, anong itsura niya. Pwede naman siguro kasi pi over 8 lang naman ang sabi niya, this one. Pag i-convert kasi natin to into degree, I think 22, tama ba? 180 over 8, 22.5 degrees. Then pupunta ka sa table nyo. Mode, di ko alam kung anong table. Check natin. Casio is mode 7. Casio na lang tayo. Punta ka kay mode 7. So para ma-drawing mo ng maayos yung itsura ng curve, pa-function of x tayo. So assume mo na lang si A, no, na 1 muna. Function of x mo. Second type mo to, 2x, start. So dapat lang naman is mahagip natin yung 22.5, tama ba? So pwede tayo mag-start sa 0 degree. 0 degree to Then, kahit hindi mo nyo na i-type yung degree, 0 ka na lang. I-end ka ngayon sa 45 na lang siguro. Mahagip naman na yung 22.5. Then, step natin, step yes, step no to. Pwede siguro by 5 or by 10. Wala namang problema. Then, may makukuha ka dyan, no? A table x, then function of x. Okay. So, pwede mo yan i-plot. I think yung nangyayari sa curve natin is pag ganito. So, 1 yata yung start. Kapag 0 tayo is 1. Tama ba? So, gaganon yung curve mo. Ayusin natin yung curve. So, kung ito yung 1, gaganon siya. Yan. Okay. So, kung i-drawing natin, ito yung radius natin, R. So, pag i-project ko yan pa ganon, rekta, at this point, meron tayong tangent line dyan. No? So, ito yung pinapahanap niya. Ano yung value nito? Sabihin natin si P. Okay? Nakasunod pa ba tayo? Walang second yung calcio. Ikaw naman, engineer. E di convert mo to. Ano ba yung second? 1 over, pasensya na, no? Meron kasi sa calcio ko na second 1 over cosine 2x. Ayan na, no? 1 over cosine 2x. So ito yung pinapahanap niya, yung ano natin, yung P. So paano nyo ba yan atakihin?
So dahil meron ka na ditong angle, di ba yung angle mo is 22.5. So conventional muna tayo, no? Ibig sabihin 22.5 to. Ang kailangan mo na lang dyan na value is ito. Mula rito, papunta dyan. Sabihin natin si theta to. Di ba yung theta natin is, agree naman siguro kayo kung yan is arctangent ng ating y prime. Then, i-recall nyo lang, no? I-recall nyo lang yung y prime kapag given is polar form. So, paano mo ba kinukuha tong y prime? This one, y prime. So, di ba ano tayo? dy over d theta over dx over d theta para makancel lang to, di ba? So, hindi ko na, ano yun ha? Isi-shortcut ko na lang. Okay? So, pwede natin siguro kunin si y prime as ganito. Input nyo dyan, ddx. So, ano ba yung y natin? Di ba y is r sine of theta? So, 1 over cosine 2x, then sine of x. Then may limit tayo. Radian mode tayo, huwag nyo palang kalimutan, no? Radian mode. Then meron ka ditong pi over 8. Pwede mo to i-recta divide ha, sa calcu. Kaya ba? Pwede yan, no? I-recta divide, quantity mo to. Meron kang d over dx, ito type mo. Yung, ito naman, yung dx over d theta natin, magiging 1 over cosine 2x, then cosine x. So, x is equal to pi over 8. Yan. Nasundan ba? Okay, may result kayo dyan. Pwede mo yan i-store sa A. Then, lipat kayo kay degree mode. So, kitang-kita naman na yung angle P natin, no? Is, yun, may y prime ka na, arctangent ka na lang ng recall A. Ima-minus natin yung 22.5 degree. Check na pa thumbs up kung pare-parehas ba tayo ng sagot dyan. Meron kayong 26.57 degrees. Final memorizing yon, log spam nyo na lang to. Pero yan, tumama si Madam Maria, no? May shortcut to na formula, pwede nyo ring i-check, no? Ang kinaganda dito is machi-check mo tong mga ganitong klaseng problem. So, yung tangent of, eto, yung pinapahanap natin, pwede yan r over r prime. This one. Pwede nyo yung i-check dito. And remember, no, sa choices natin, dalawa lagi yung angle mo. Pwede kasi yung ka-supplementary. Ito, this one. Baka ito yung nasa choices, wala yung P natin. No? Pwede rin yan. No? Kung wala sa choices to, magtaka kayo. Baka yung ka-supplementary angle yung nandun sa choices natin. Pwede ba daw i-back solve? Ha? Pwede naman. Ayan, nakita mo naman yung proseso. Depende yan sa ano nyo, sa diskarte ninyo, no? Pwede mo rin tansyahin na. Di ba, kitang-kita naman sa figure na yung result natin is malamang parehas sa 22 or malapit sa 22.5. Na kung naka-scale yung pag-drawing nyo ng curve, mga engineer, halos tatama yan kung gagamit ka ng protractor. And that is graphical method. Okay, punta tayo sa mga coaching ko. More on, ano talaga yung i-coach ko sa inyo, more on surveying kasi medyo lumalabas din lagi ng surveying natin. Okay, dito tayo kay number 3. Ayan. Okay.
So we have the longitudinal ground profile, and the grade line shows that the length of cut is 540 meters, while the length of fill is 690 meters. The width of the road bed is 10 meters for both cut and fill. Okay, the profile areas between the ground line and the grade line are 48 for cut and 2592 square meters for fill. Okay, find the difference between the volume of cut and the volume of fill. If the side slopes are 1.5:1 for cut and 2:1 for fill. So siguro nakikita niyo na to habang nag-review kayo. Second to theta daw 26. Ayun, magandang ideya yan ng pangluloks pa man. Okay, dito tayo. Para hindi kayo malito, kailangan talaga is ma-figure out nyo kung ano yung problem. So drawing lang natin. No? Ito yung road siguro natin, road profile. Then kapag may cut, so may ground tayo dyan. Yan. Pag fill, so meron kang tatambakan. O, ganun lang siya kasimple. Okay, ilagay mo tong area ngayon for cut. Diba 4,800 yan. And ito is, naka-meter square tayo dito. 2,592. So yung length ng cut natin, you have 540. Then meron ka namang 690 meters for fill. Okay, so ano yung idea dito? Kung i-drawing natin kasi yung cut section, malamang ito yan. I-assume mo lang na level yung sorbin natin. Para ma-solve natin, of course, tong problem na to. So ito yung cut section natin. Then yung ating fill section, ito siya. Ayan. Okay. So paano makukuha yung mga area na yan? So kailangan mo kasi yung area ng cut section and fill section para makuha natin yung volume. So i-assume mo lang to na rectangular, itong cut, then rectangular din tong profile area natin for fill. So cut naman to, pwede natin kunin sa variable C, bali ito siya, C. Tapos ito is variable F, ito yon F. Then lagay mo yung side slope natin, laging horizontal naman yan is to vertical, so 1.5:1. Same din dito. We have 2:1. Yung base natin ng roadway, nakalagay naman sa problem. This is 10 meters. So, hindi naman nagbago hanggang sa dulo. So 10 din to. Then 10 din yan. This is 10. Okay. So kaya natin kunin to. So this is equal to, so 1.5 yan. Agree naman siguro kayo, no? Tanggalin ko na lang tong 10. Pampalito lang to. Na ito ay so 10 plus 1.5 plus 1.5 sa kabila. So 3 na lang to. So ito naman, lagay mo lang dyan. So that is 10 plus 4F. Okay. So saan natin kukunin si C? Dito, no, sa profile area. Now, kunin nyo muna to. This one. You have 4,800 over 540. May result ka dyan. Store mo lang yan sa A. Then CF natin, you have 2,592 over 690. So store mo lang to sa B. Okay. Now after nyan, pwede mo na kunin yung volume of cut. So area nitong trapezoid kasi may C ka naman na eh. Paano ka ba kukuha ng area ng trapezoid? Diba kalahati lang ng base 1, 10 plus 10. So pwede mong erekta na 20 plus 3C na lang to. Then multiplied by height na C. Then meron kang entire length niyan na 540. So i-recall mo na lang dito, no, sa mga C natin yung A. May result ka dito. Store mo naman to kay C. Then volume of fill. So parehas lang ng idea sa volume of cut. Nagbago lang yung length mo dyan, no, 690. So 0.5.
20 plus 4F ka na lang dito times F, then multiplied by 690. Yan. So, bali ang difference natin ngayon in volume, so recall C minus D ka na lang. Okay, ano yung sagot nyo? Check natin kung nasundan natin. Na pwede mag-negative of course, no, yung difference natin. Depende kasi yan sa situation. Na pwedeng mas malaki ang volume ni fill compare sa volume ng cut. Okay, so pag hindi nyo alam yung sagot, laging tatandaan, there will be an answer. Let it be. 0.19. Okay, may tumama na rito. We have 66,606.19. Lagay ko na lang to sa letter B para may sagot tayo. Okay. So next is ito naman, no? Number 4. Okay, using Prismoidal correction formula, compute the corrected volume of cut and or fill, no, between stations 70 meters apart if the areas of irregular sections at the stations are 26 square meters and 84 square meters respectively. If base width natin is 8 meters and side slope is 1:1. Okay. So hindi kasi pwede itong mga engineer, no, na magiging cut and fill. Kasi 70 meter apart yan. Problema tayo sa ating value ng x kasi wala tayong slope ng ano. No? Kung ganito yung idea nyo, for example, ganyan kayo, ito yung ground. Baka yan yung naiisip nyo na idea. So mahirapan tayo kasi hindi natin makukuha tong x na to. Okay. So maganda rito, i-assume mo na lang to na parehas sila. Cut or parehas fill. Okay, let's say parehas sila fill, no? Same. So ito yung cross section para kay 26 square meter. Then ito naman yung cross section sa kabila para kay 84 square meter. Okay. So parang katulad lang sa number 3. Nag-iba lang ng formula na gagamitin kasi Prismoidal correction tayo eh. So pwede mo to kunin as C1 and this one is D1, no? Then sa kabila C2 naman to. Tapos ito is D sub 2. So 8 meters. Then lagay ka lang ng side slope natin, 1:1. So walang problema sa side slope natin. Therefore si D1 is 8 plus 2 C1. Ito naman is 8 plus 2 C sub 2. Okay. So dalawa yung option mo dito, no? Na equation. It's either ang gagamitin mo, na-introduce naman yata doon sa module natin, no? Using end area, then minus nito. Or yung option 2 natin, pwedeng yung formula mismo na L over 6, area 1 plus 4, area middle, plus area 2. Okay. So, kaya naman na, no? Kaya nyo na kunin yung C1 dyan at saka itong ating D1, then C2 and D2 using this area. Iano ko na lang siguro dito yung magiging working equation ninyo. So, for C1, so kalahati ka ngayon ng base 1, that is 8 plus 8. So recta times 2 mo na lang si 8. Then i-equate mo to sa 26. Okay, meron ka dito makukuha, no? Isi-shift calculate mo yan na C1. Yan. Store mo lang to kay A. Then sa isa naman, so 16, magiging 2C2 lang to, times C sub 2.
is equal to 84. And makukuha mo naman dito yung C sub 2 natin. Yan. So, it's up to you. Nawala namang problema. Kung kabisado nyo to, kasi makukuha mo yung D1 eh. Once meron ka ng C1, ito kasi is magiging 8 plus 2 C1. So, pwede mo, ang result dito, store mo na lang kay C. Then dito natin, pwede yung result dito is store mo na lang kay D. You can use yung CP natin, no? Na kung kabisado nyo, that is L over 12 C1 minus C2, then D1 minus D. Pwede nyo to gamitin. Parang ito yata yung mas mabilis kaysa dito. Okay. Ilalagay ko na lang yung sagot, no? Para may pag-practicean kayo. Coaching lang naman tayo, no? Ang result natin dito is 37 dapat, no? 3705.51. Same din kung i-check mo siya dito, so dapat parehas lang sila, ha? 0.51 tayo. Ayan. Pinag-practicean ni sir. Tayo. Hindi naman. No? Kino-coach ko kayo, hindi ko kayo pinag-practicean. Kung ano yung mas mabilis na atake per problem na kung sakaling lalabas is ganito. Okay, so remember lang yung L natin, no? Baka makalimutan nyo i-substitute, no? Your L, nakalagay naman dyan, is 70 meters. Okay, so I will proceed siguro sa next. Medyo mahaba pala itong nakuha ko na mga board exam problem to lahat. No? Baka iniisip nyo is hindi pa siya lumabas. You can check sa CRF ninyo na lumabas na to. We have problem number 5. Okay, the area bounded by the water line of a reservoir and the contours with a contour interval of 2 meters are as follows. So given hanggang area 5, then pinapakalculate yung volume. Meron tayo dalawa, no, by end area method tsaka by Presmoidal formula. Okay, kung i-drawing mo yan, possible siguro na ganito yan. Yeah. So ito yung first area nyo, area 1. So ito yung sa dulo siguro natin. Lagay mo lang yan dyan lahat. Ilan ba sila? 5. Yan. Pag sinabing contour interval, ito yon. Yung mga interval ng mga area. 2 meters to, 2, 2, then 2. Now, ito yung area 1, no? 10,250. Then, hindi ko na ilagay, no? Yung area 2. Ganito ko na lang. Area 3, area 4, then you have your area 5. Yung cross-section dito sa dulo. Okay. So, ang gagawin nyo dito, ganito. Pag by end area ka, na volume by end area, isa-isa yan. Kunin mo isa-isa yung area na to. This one. Ito muna. Kasi meron kang dalawang area. So in short, yung nasa gitna natin na area, twice mo siya magagamit. So pwede nyong i-type na lang yan ganito, na 0.5. So area 1 plus area 5. Ganito yung gagawin nyo. Plus, so twice magagamit tong nasa gitna na area. So summation ng area 2 hanggang kay area 4. Ganito tayo. Para mabilis nyo lang, no? I-type sa calcu. Then, saka nyo i-multiply ng contour interval na 2. So ito kasi yung mga L natin. Okay. Kapag kukuha ka naman ng bipresmoidal,
Pag prismoidal ang atake natin, ito yung gagamitin mo na na length for prismoidal. Kasi tatlong area to Mako-consider tong area to natin as area middle. So bali dalawang volume ka dyan, no? Isang volume na to, ito, buo. So yung sa top naman na tatlong area ang i-involve mo. So nakuha nyo naman natin, no? So L over 6 tayo. So pwede mong sabihin na 4 over 6. Then ilagay mo dyan si area 1 plus 4 area 2 plus area 3 ka ngayon. Ito yung unang volume mo, yung sa top portion. Then i-plus mo rin yung itong sa bottom natin na 4 over 6. So area 3 na ang mag-consider as area 1. Then magiging gitna nyo tong area 4. Tapos plus area 5. Ayan. Sige nga, paki-chat ako ng nyo, ng magiging sagot nyo for volume para mayroon akong counter check. Baka mali itong sa akin. 99. Medyo malayo yung 9999. Oh, 61 to. Okay, so may tumama naman. 61,500. So may nag-solve din dito sa kabila. Okay. So 61,333.33. Okay, very good So at least kahit papaano naman nakikita ko may mga tumatama naman. Yung iba nga lang ang tinamaan mga mali. Natural lang 'yan. Huwag nyo lang hayaan na kapag umulit to is magiging mali pa rin yung tatamaan nyo, ha? Okay, so very good. Very good kayo. Proceed ako, number 6. So from point A on a simple curve, the perpendicular distance to tangent from point Q is 64 meters. So the tangent passes through the PC, then the distance from Q to PC is 260 meters. Okay, find the length of the curve from PC to point A. Drawing ko na lang, no? Ang idea dito kasi, no? Yung pag-drawing, baka kasi hindi nyo ma-imagine kung ano yung itsura ng curve. Ganito yan. Let's say ito yung PC nyo. Ito yung point Q. Ito si point A. Okay. Ito yung pinapahanap niya na length ng curve. Yan. Okay. So, kung 64 to, this is 260 meters. So, 64 din to. Kung radius to mga, ito ay, sabihin natin, theta ko na lang, no? Theta. So, malamang itong distansya na to. Yan, no? So, adjacent side siya. Ito yung R ang hypotenuse natin. So, agree naman siguro na ito is R cosine of theta. Ayan. So, bali ito. Project mo lang to dito sa A. May deflection angle ka. This is theta over 2. So, yan. Problemahin mo muna yung theta. Ito yung natin. No? Ang working equation for LC kasi, ito. Kung ito yung length ng curve na pinapahanap niya, R tayo. Times theta multiplied by pi over 180. So, kailangan mo tong dalawa. For theta, meron ka dyan, no? Tangent ba? Tangent naman siya, no? Tangent theta over 2 is equal to 64 over 260. Okay. So, you can compute for theta. Store mo na to kaagad kay A. Okay. Then, pag mag-cosine ako ngayon ng theta, no, dito sa triangle natin, meron kang R cosine theta
over R. So dahil may theta ka na, dito naman makukuha mo si R. Store mo naman to sa B. Then, balikan mo lang to, yung equation nyo. Bali, ang mangyayari dito, recall B times recall A ka na lang, then multiplied by 180 over, pi over 180. Sige, paki-sundan, no, yung ginawa natin. Nasundan nyo naman yata. Ano yung result ninyo, mga engineer? Wag kayo negative, ano, no? May nababasa ako na MSTE lang daw yung sumisira sa pangarap. No, wag kayo negative, no? Be positive tayo. Kayang-kaya nyo yung MSTE na yan. Si Engineer Dakay lang yan. ₱27 yung result nyo. Sa LC tayo. Hindi tayo nagkaparehas. Saan ba nagkamali? 270 kasi yung result, 0.38. But may question mark, hindi kayo sigurado dyan sa 270.38 ninyo? Okay. So pakilok spam na lang, no? 270.38. Then pa-review na lang din, no? Tama naman yata yung proseso natin. Medyo malalayo kasi yung una yung ano, baka yung radius lang yon. Okay. So next tayo, next problem. Itong number 7, medyo ano lang to, no? Akala nyo mahirap lang, mahaba kasi. Direct ano lang yan. We have a hydrographic survey was conducted for the purpose of locating channel depths. So the survey party consists of the shore party and the boat party. So on the shore, stop gauge was established in a securely place to such a depth that it will give a definite reading. The stop reading at the instant the sounding was taken was 14.2 meters. Then the depth of the sounding was, as recorded was found to be 17.6 meters. So the elevation of the zero mark of the stop gauge was 140.5 meters. Determine the elevation of the point where the sounding was observed. Kayang-kaya nyo to. I-drawing ko na lang yung drawing niya. So syempre, dagat yan. Ito yung ano, let's say, pag ganito yung ating buhangin sa ilalim. So both party, meron ka ditong yan. Ito yung mag-check ng sound. So ito yung gauge natin. Lagay ko na lang, no? We have 140.15 daw yung elevation dito. This one is 14.2. Tapos ito is 17.6. Yan. Ang result dito is 136.75 meters. So nasulat ko na kasi, no?
So yung idea lang is talagang ma-imagine nyo dapat no kung ano yung problem. Baga mapipigure nyo talaga no kung ano yung itsura ba niya. Then after nyo ma-figure kasi diyan, ibig sabihin na intindihan mo siya. So kayang-kaya mo sagutan kahit pa paano, ano? Dito ako kay number 8. So we have two parallel tangents, 12 meters apart are connected by a reverse curve of equal radii. So the chord length from PC to PT is 140 meters. What is the total length of the reverse curve? So board exam problem din to. So doon ka muna sa dinescribe niya na two parallel tangents. Okay. Pag two parallel tangents, so natural parallel ano? Ito siya, 12. Dapat kasi na 90 degrees ka lang dito. No? Ito yung point of yung PRC natin. Nako, hindi ko to lalagpas pala. Yan nyo na. Yan. Ito ko na lang. Para kitang-kita. Okay, so ito yung magiging connection nitong PC natin up to PT. Ito yung long chord. Ito yung curve na reverse. Then re-reverse siya pa ganon. Yan. So, equal naman yung radius. Kung R to, R din yan. I think yung idea is isang ano ka na lang, no, yung itong isang curve na lang siguro kukunin mo, then i-times 2 mo na lang. Kaya halos parehas din to kanina kasi may 12 meters tayo dito. Kung ito is I, angle of intersection natin, malamang I din tong nandito. Agree ba kayo doon? Okay. So itong total long chord nyo is 140 meters naman. Kaya natin kukunin tong I dito sa deflection angle niya, di ba? I over 2 yan. Ayan. Tapos kukunin natin, no? Hatiin natin to. I-set natin tong kabila as Y. Ito is X. Okay, doon ka muna kay I. Kunin natin muna si I. So you have sin I over 2. Pakisuyo ako nito. Is equal to 12 over 140. May makukuha kayo dito na I. Paki-store na lang to sa A. Then after nyan, yung next step natin is mula ka dapat dito kay X plus Y, which is equal to 12. Now by inspection, parehas ng radius, parehas ng angle of intersection, pwede mo sabihin na si X is equal to Y. Tama ba? So ibig sabihin yung length ng curve mo dito sa isa, equal lang yan dito. Okay. So gamitin natin to. Si X natin, agree naman siguro kayo na yan ay total radius na ito mula sa PC papunta dito sa point na to. Then ima-minus mo na lang tong ating this one. 'Di ba R cosine of I lang din to. Okay. So nag-agree kayo na parehas sila. Ta times 2 ko na lang to.
then equal to 12. So may makukuha kayo na radius dyan. Store mo to kay B. Then for the total length ng curve, so meron tayong R times I times pi over 180. Kaso ito, para lang to dito sa isang curve natin. Ta times 2 mo na lang to. Okay? So, pasuyo ako sa final answer ninyo. Okay, may sagot ka agad dito. Ayun. No, 140.17. So, kaya nyo na pala, no? Kaya nyo na mga engineer. So, very good kayo dyan. 140.17. Okay, no, nababasa ko sa live chat ninyo. Buhay na buhay naman yung live chat ninyo eh. Okay, next problem tayo, ano? Okay, problem number 9. So ito, suki din to sa board exam ninyo. The horizontal axis of a transit was inclined at 4 minutes with the horizontal due to non-adjustment. If the first side had a vertical angle of 50 degrees, then the next had negative 30 degrees. Okay, determine the error in the measured angle. Okay, under what topic to? So surveying ninyo. No, under to sa errors natin ha. In transit work. Although high-tech na tayo ngayon, pero lumalabas pa rin yung involving transit na problem. Surveying daw. No. Okay. Dalawa yung common na formula na ginagamit dito. Yung isa is this one. Kung naalala nyo, we have tangent h2 minus tangent h1 or theta 2, no? Tangent theta 2 minus tangent theta 1. Meron ka ring isa na ginagamit dito. Yung using secant naman. Yan. Okay. So dapat alam nyo lang no paano kailan no? Kailan gagamitin yung equation 1, then kailan gagamitin yung equation 2. Okay, kailan gagamitin yung equation 1? Note ko na lang dito. Kapag ang pinapahanap is error due to horizontal axis not perpendicular to vertical axis, ito yon yung 1. Okay, itong second naman, kapag ang hinahanap natin is error due to line of sight, no, may term ka dapat na line of sight, not perpendicular to, magbaliktad lang, no? Horizontal axis tayo. So yung reference nitong 2, horizontal axis, yung reference mo ng 1 is yung vertical axis. Okay, dito sa problem natin, with the horizontal, no, nakalagay dito 4 minutes with the horizontal due to non-adjustment. So ang kukunin natin is error due to horizontal. Ang with respect tayo sa vertical dapat. Ayun no, horizontal axis was inclined. So C1 ang gagamitin mo dito. So direct substitution lang yan as long as alam mo na kaagad kung anong formula gagamitin. Negative 30. Pare-parehas naman yata siguro tayo na magiging sagot dito. So hindi, sigurado naman ako na hindi na ako magkakamali. Natatama ako dito. Ito yata ang sagot. Okay tayo dyan.
Ayun, 7, no? 7.08 or 7 minutes, 4.58 seconds. So, accepted naman yon. Okay, dito tayo kay number 10. Yan. Oh, a rectangular lot now has a correct area of 2 hectares. Its length is thrice its width. So if the lengths of the sides were measured with a 50-meter tape that is 0.02 meter too long, compute the error in the area of the lot in square meters. So baka gugulo kayo dito, no? Kasi meron siyang its length is thrice its width. So baka kukunin nyo pa yung ganyan na relationship, ha? So rekta na lang to dapat. So ano yung kukunin natin? Magre-ration proportion ka. So yung 50-meter tape na ginamit mo, hindi ito totoo. So fake yan. So area naman ang pinag-uusapan, i-square mo yan kaagad. Then, meron ka ditong area na fake. No, hindi totoo to, ha? Yan. Then, ano yung magiging totoong length ng tape na gagamitin natin? Di ba yung 50? Kung tulong ka, plus mo lang yan. Kung too short tayo, no? Pag too short, ima-minus mo naman tong 0.02. O, ganun lang kasimple yung idea dito. Your correct area is 2 hectares. Yan. Makukuha mo to ngayon, yung hindi totoo natin, pwede mo to i-store sa A. Ang error natin in area. So pwede yan recall A, no, minus 2 or 2 minus recall A, basta absolute value ka lang. Then remember na yung sagot mo dito is in hectares yan. So saka mo lang i-times ng 1 hectares is 10,000, di ba? Square meters. Ayan tayo. So ano yung final result niya dito? Paki-compute, mga engineer. Okay, so meron ng sumagot, 15.99. Yan. Okay, so nakuha naman ng lahat, no? Mag-iiba yan, ha? Kung magkamali kayo rito, pag ma-minus mo yung 0.02, mag-iiba yan. Lalaki yata to kunti. No, kung whole number or malalayo ang choices, possible naman na tatama tayo. Ang problema natin dyan is kung malalapit, mga point something lang yung nasa choices natin. Kakamali tayo dito. Okay, dapat ingat kayo, ha? Paggamit ng too long at saka ng too short. Okay, yun lang yung critical points dyan. Dito tayo, problem number 11. Okay, we have a line level, no, was run from 0.5 to 6, that is 8 kilometers apart. The average backside and also foresight distance was 100 meters. Okay, at every turning point, the rod settles by 3 cm. So find the total error in the recorded elevation of 0.6. At tapusin ko lang muna to, no? Meron yatang i-announce si ma'am. Or tapusin ko lang, no? Solve lang natin, then may i-announce si ma'am yata sa inyo. Okay. So yung diskarte natin dito is, imagine niyo kung ano ba yung
ilan yung number of setups, then ilan yung magiging turning point, no? Ito dapat yung hint natin. Ang meron ka lang error na 3 cm so every turning point lang, no, kay TP tayo. Di ba kapag nag-set up ka dyan ng instrument natin, kung sinet mo tong 0.1 mo as your benchmark, yan. Ito yung first natin na setup, ha. Wala kang error dito kasi backside mo to eh. Benchmark yan. Ito, since magiging turning point yan, magkakaroon ka dito ng error na, no? For per setup. Then imaginein mo yung last, di ba yung last setup mo? Let's say for example, ito yung last natin. Pag setup ng instrument. Di ba yung final mo dyan na stasyon ng rad? Foresight ang kinukuha mo dyan. Hindi ka na ulit sisilip dyan ng backside. Therefore, hindi to considered as turning point. Okay. So, ibig sabihin nun, kung kukunin natin yung number of setups ng instrument, equal lang yan sa distance nitong 0.5 to 6. Meron kang 8 kilometers, so 8,000 meters yon. Divide mo lang. Pag sisilip ka ron ng backside, 100 to. Pag sisilip ka ng foresight, 100 din to. So total, the distance ng dalawang stop natin or rod is 200. So nasa 40 to. Then imaginein mo lang, no? Ilang turning point kaya nandyan in total? So dito na lang sa first setup, di ba meron kang isang turning point? Then another setup, malamang isang turning point yon yung naka-forward na rod. Kaso sa dulo, foresight yan, walang error yan na 3. So mababawasan to. Bali, ang number of turning point mo lang dyan is 40 minus 1. That is 39. So kung total error, ang pinapahanap niya, so just simply multiply nung 3 cm, no, times natin sa 39. So ito na yung magiging result ninyo. I think that is 1.70, no, in meters. Tama ba tayo dyan? Paki-comment nga ng inyong result kung parehas tayo. Uh, 117, that is in centimeter, no? Okay, so that's it. Iano ko muna, no? Kakat ko muna to. Okay. So back to normal tayo. Kaya nyo pa ba? Kape-kape lang kayo, no? Kahit mainit yung panahon, no? Mas maganda daw magkape. Lagyan nyo na ng ice, no? Para lumamig yung kape nyo. Okay, let's continue. Okay na ba? Mic check. Naririnig ba ako sa naka-FB Live? So, okay na daw. So, I will start, no? Ano na tayo? Number 12. Yan. So, the center line of a proposed road cross-section crosses a small valley between station 10 plus 022, that is elevation 123 meters, and station 10 plus 60. So, elevation 122.5 meters. The stationing at the bottom of the valley is 10 plus 037. So elevation 111.2 meters. Okay, the grade line of the proposed road passes the ground points at the edges of the valley in the section of any of these sections are 3 level sections. So width of road base is 10 meters with side slope of 2:1.
Then assume that the sides of the valley slope directly to the lowest point from the edges and compute the total volume of fill. Medyo mahaba yung problem niya. Pero meron ka lang naman ditong lambak, ano? Pinag-uusapan. So, kung matranslate nyo rin into in your own language, no? Matranslate nyo sa Bisaya, sa sarili nyong lingwahe yung problem. Ibig sabihin, naintindihan nyo rin yun, ano? Okay. Meron tayong bundok siguro, dalawa. Ito ko na lang. So, ito siguro yung 10. Ito yung point na to na nasa 10 plus 022. Then, may elevation ka dito. 123 meters. Sa kabila, ito yung 10 plus 060. Meron tayo ditong 122.5 meters. Yung pinakababa daw, 10 plus 037. Okay, yung elevation natin is 111. Yan. Yung kalsada nyo, eto daw siya. Rekta doon. So, obligado tatambakan mo to. No, yung butas na to. So, pwede mo sigurong kunin to. Ito yung pinaka maximum cross-sectional area mo dyan eh. With a height of, sabihin natin variable letter F. Kailangan mo lang itong variable letter F kasi pag i-drawing mo yung cross-section mo dyan, malamang nakaganito yan ng mga engineer. Yan. Ito yung F natin. May width naman ng road base, 10 meters. Then meron ka ring side slope na 2:1. So therefore ito, no, kaya mo to kunin as 10 plus 4F. Yan. So saan mo ngayon kukunin tong value ng F? So irekta mo na lang yan kasi pag mag-draw ka dyan ng horizontal line, mga engineer, may triangle ka dito. In short, dito sa point na to, let's say si B to, kaya mo kunin yung elevation dito. Okay, kunin mo na lang yan, then i-minus mo sa 111, yun na yung value ni F. So saan tayo? Pupunta ka agad. Di ba pupunta ka kaagad kay mode 3.2 kapag nag-interpolation ka? So set mo lang to as X, then meron kang frequency. So itong point na to, let's say kay A, so ito kunin lang natin to as C. For point A, 0 yung X. Tama ba? Ano ang elevation mo doon? 123. So isi-set natin yung F, yung frequency as your elevation. Then patakbuhin mo siya dito kay C. So ano yung X natin? So that is 60. No, ito 10 plus 060 minus 22 lang yan. Meron ka dyang 122.5. Then pwede ka na mag-cash advance. Okay, may pera ka na. So mag-shopping ka na ng mga sagot mo. Okay. So nakasunod pa ba? Okay. So dito tayo. Kukunin ko na si F. So elevation B, paano mo kukunin si elevation B? Di ba difference nitong 37 minus 22? Y at? Kasi nasa Y yung elevation eh. Tama ba? Then so ako ima-minus ngayon, no? Ma-minus. Yan, may result ka dyan sa F. Store mo yan ngayon kay A. Okay. So, volume tayo. Mabilis dito pagkuha ng volume. Is ba yan area? Kasi yung area mo dito kay C, 0 to eh. Dito naman kay A, yung area natin is 0. Agree ba kayo dyan? Okay. So, rektahan na lang to. No? Pwede, kung ganito ang problem natin, no? Pwede mo i-rekta yung volume mo dyan.
kunin yung area or pwedeng kunin muna natin yung cross-sectional area natin dito sa cross-section na to kay 10 plus 037 itong area ni merong F. Ang area of field kukunin ko muna. So 0.5, 10 plus 10, so magiging matic 20 naman yon plus 4F times DF. Ito yung cross-sectional area na to. This one, area for field natin. Ito yung kinukuha ko yung nasa left side natin. Then store mo to kay B. And pagdating sa volume, by end area ka, so kalahati ka na lang kaagad, no? 0.5. I-recall mo lang si B dito. Area fill yan. I-0-0 naman yung kabilaan mo na area eh. So, mapa-plus lang tong or magiging equal lang sa total length yung magiging dalawang length mo nito. Yung iba kasi is iniisa-isa pa to, no? Kinukuha mo na tong L1. Kinukuha din tong length na to, no? Yung L2. Pwede man yan rekta na lang, no? Gamitin mo na tong pinaka-L na to. So times mo na lang yan doon sa 60 minus 22 kaagad. Yan na yung magiging volume natin. Paki-compute nga ako yan kung ano yung result nyo dyan. Okay. So, 7. Meron nang sumagot. 7320.1. Ayun. So, tumatama naman tayo, no? So, I will proceed, no? Next problem. Meron tayo dito. Problem number 13. Inumpisahan na to ni Sir Julius nyo kanina, no? Yung spiral natin. Dagdagan ko na lang. Okay. So, sabi dito, an easement curve has a length of spiral equal to 60 meters. So, matik to, no? Kunin nyo na to kaagad as length of spiral or LC. Having a central curve of radius 400. So, ito naman yung RC natin. Then the design velocity of the car allowed to pass through this portion is 100 km per hour. The friction factor is 0.14. Determine. Okay, number 1, rate of increase of centripetal acceleration. Si C lang yan, di ba? Kung i-recall natin from our spiral. So B cube over RCLC ka lang dito. Pag V ang nakalagay is velocity yan in meter per second. So, ganun lang yung idea. No? Dapat ito is naka meter per second lang. So direct sub to. Divide mo lang ng 3.6 saka mo i-cube. Then 400 times 60. Magkano yung result? 1.84. Cube tayo 0.893. That is meter per second squared per time. Pwede yan per seconds. Kaya minsan yung unit mo dyan is meter per second cube. Ayan, 0.893. Okay, dito tayo kay number 2. The super elevation rate of the roadway. Paano kukunin? So rekta ka lang doon sa inyong sa embankment ba ito na formula? Yung tangent theta is equal to b squared over gr. Ito din yan, no? I-equate mo lang siya. Slope kasi si tangent. No? Equal lang yan kay super elevation plus diffraction factor. Ayan. So same idea. No, 100 over 3.6 dapat naka meter per second ka lang. Okay, 9.81 over your radius na 400 E plus 0.14. Oh, shift calculate mo na lang to. Anong value ng E? Okay, may sagot ka agad Very good kayo Gawin ko na lang 0.06 yung result niya Okay lang ba? Okay. Then yung last.
So width of one lane. So pagka width ng one lane, erekta mo na lang to. Hindi ko na i-explain kung saan nanggaling. Multiply mo na lang to by super elevation. Ito yung width natin, si D. Then kung ano yung grade, no, difference ng edge ng roadway at saka ng center line, 1/220, multiplied mo lang to by length ng curve, okay, LC, 60. So kung ito ay 0.06, yun, bibigay sa'yo yung D. Magkano yung sagot nyo? Nasa 4.82? 4.54. Gawin ko na lang 4.55 meters to. Saan daw galing yung formula? Actually, hindi yan formula, no? For example, ito yung roadway nyo. 'Di ba ito yung super elevation E mo? Kukunin mo tong isang D na ganito. Isang width. Okay. So meron ka rin kasing ratio. Ito. Yun, 1/220. So magre-ratio and proportion ka na lang dyan. Okay, ito yung mabubuo natin. Supposed to be ito yung i-input dapat natin. Yung pinaka-total width ng roadway. No choice ka naman dyan. Wala ang binibigay na ganyan eh. So ang kinukuha natin is yung dito. Yung pinaka-length nung ano. Ito yung pinaka-length ng spiral natin. So parang ang 1/220 mo, I think yun yung doon, no? Pinaka-center line doon sa dulo at saka dito dapat. Yun yung pinaka-grade niya. Minsan sa interpretation tayo nagkakatalo dyan eh. Okay, I will proceed. Number 14. Ito. Ah, patalastas muna tayo. Now you have a cable is to be run from a power plant on one side of a river, 900-meter wide, to a factory on the other side, 3 kilometers away upstream. So the cost of running the cable over land is 4 pesos per meter, while the cost underwater is 5 pesos per meter. Okay, find the distance of running the cable over land for most economical cost. Okay. Sample yata to, no, ng inyong minima maxima. Pero kaya nyo naman hulaan yung sagot, no, as long as na-imagine nyo, no, kung paano in-install yung cable natin. Mayroon ka raw ano, river. Ang distansya is 900. Tama ba? Then, power plant, tapos factory. So, overland, siguro ito yung paglatag mo ng cable. Then, I-assume ko na lang, no, na kapag underwater, ito siya. Okay. Ang distansya nito, factory papunta doon, yung horizontal distance nila is 3 kilometers. This is 3,000 meters. Yan. Kailangan lang kasi dito is meron kang function na mabuo. Depende. Ang sabi niya kasi is most economical cost. So, dapat cost ka. So, kaninong function ang kukunin mo? Running overland. So, itong ilalatag mo overland. Let's say si x yan na distance. So, dapat function of x tayo. Ito. So, may binigay niya naman siya na presyo per meter, di ba? Pwede kong sabihin na si cost natin dito is 4 times x plus so 5 pesos kapag underwater, 5 times y. Tama ba? Agree kayo dito?
Sige, agree na kayo. Okay, matatansya mo yung sagot dyan. Yung limit ng x. Di ba, ang x minimum natin, pwede mong kunin, no? Tatansyaan lang. So, pwede yung 1 meter siguro. Kasi pag zero, wala ka talagang presyo nun. So, ano yung possible mo na value ng x maximum? Kapag yung latag mo ng y is pa-vertical lang, no? Pag ganito, dito, which is 900 meters, kung si y is 900. So, therefore, ibig sabihin, si x mo dyan, ano yung magiging possible niya na distance? Itong 3,000, di ba? So, ito yung pinaka-limit ni x. Okay. Pero tulad ng sabi ko, gumawa ka lang ng equation, no? C as a function of x. So, lahat kasi ng hindi pasok dito sa choices na to, considered mo na yon as out of the equation. No, kung manghuhula tayo. Kukunin ko na lang siya, no? 5. Paano mo ba kukunin tong distansya na to? Let's say si y. Di ba yung matitira natin dito is 3,000 minus x yan? So 90 degrees to. Square root tayo ng 3,000 minus x square plus 900 square. Ayun, kahit dito ka na lang, no? Mga engineer, wala namang problema. No, ito yung sample ng problem na kailangan, no? Pwede mong gamitin yung choices ninyo. Now, let's say meron kang choices dyan. Sa sample ako. A, siguro kalahati, no? 1,500 meters. B, 1,700. C, 1,800. Yung tatlo na lang, sample. I-check mo yan isa-isa. Bali, i-type mo to sa calcu is 1. Then, calculate ka na lang, no? Press calculate ka na lang dyan. So, una mong input kay X, itong A, 1,500, then i-check mo si C kung ano yung value. Kung sino sa tatlo yung magbibigay ng pinakamaliit na value or kung apat ang choices mo dyan, no, lagyan ko na lang 2,100, ganyan. Kung sino sa apat yung magbibigay ng pinakamaliit na value, yun, nasatisfy mo na yung sinabi na most economical cost, yun yung kunin nyo as result. Okay tayo? Or kung gusto nyo talagang i-check, pwede mo tong i-table, itong equation na to, no? Ilagay nyo yan sa table. At least doon makikita nyo mismo, no, sa x natin. Okay, try ninyo. X then function of x. Pwede kayo mag-start ng, ayun, 1,500. Sinabi ko na 1,500 eh. Then, end 2,100. No, depende rin sa choices yung magiging end mo, kung sino maximum. Then, step. Kaya naman siguro dito yung 200. 150. Pwede naman ganun. Okay, may imagine nyo dyan, no, sa nagiging value ng function of x nyo. Lumalaki yan, no? Malaki. Doon pinakamaliit is kapag nasa 1,800 ata. Ito yung pinakamaliit sa lahat. Pinaka-minimum. At least sure ka na pinakamaliit yung 1,800. So, yung choice, yung sagot mo dyan, si 1,800. Ngayon, kung talagang trip mo yung ano, no? Kung trip nyo yung minima maxima, pwede mo naman to i-integrate itong equation na nabuo ninyo. From the choices, dapat lang ito is magsisero. Pwede rin yun, yung ganong idea.
Okay? So medyo magulo tong mga bugoy ko. Sensya na kayo. Excited sila magtinda ng mga paninda nila. Okay, number 15 tayo. Last two problem. This one, the cross-section notes of the ground surface at a given station of a road survey shows that the ground is sloping at an 8% grade upward to the right. Then the difference in elevation between the ground surface and the finished subgrade at the center line of the proposed road is 2.5 meters. Width of subgrade is 7 meters with side slope of 2:1. We determine the area of cross-section. Susundan nyo lang yung ground natin. Pag ganun daw siya, may slope, 8%. Then sa center natin ng backfill, ang height mo is 2.5 meters. So ito siguro yung ating pinaka-base. So 7, tig 3.5. Then 3.5 to. Mag-i-slope siya ngayon pa ganon. Slope din pa ganyan. That is 2:1. 2:1 tayo. Yan. Lalagay ka lang ng variable. Sabihin natin ito ay y. Tapos yung sa kabila, lagay mo z. No? So ano yung idea natin pagkuha ng area? Hatiin mo lang to. Pag ganyan. Bali apat na area. Okay. So ang kailangan mo dito na value is itong y and z. Once na meron ka na nitong dalawa, kaya mo na computein itong area ng cross-section. Okay, so sundan nyo na lang yung gagawin ko siguro. Yan. I-sloping mo lang to. So 3.5 yun, agree naman kayo siguro na ito is 3.5 plus dalawang y. Tapos ito is magiging y minus 2.5. Itong buo kasi is y. Itong horizontal naman sa kabila, 3.5 plus 2z to. Babaliktad tayo dito. 2.5 minus z naman yan. Okay, meron kang equation na mabubuo by slope. Diba y minus 2.5 over 3.5 plus 2y equal lang siya dito sa 2.5 minus z over 3.5 plus 2z. Diba ito lang yon 8%. Okay. So mula sa relasyon na to, sa equation na yan, kaya mo kunin si y. Store mo na yan kay A. Then your z, store mo kay B. Then wag mo nang pahirapan dahil area naman ang tinatanong. Punta ka kay mode 3.1. I-on mo lang yung frequency. Kaya ano yung input natin dito? Unahin mo tong 3.5 plus ito. Yung 2y or ganito mo na lang 2 recall A. Then 2 recall B. Then recall E, recall B. Sa frequency natin, dalawang y middle ka lang dyan. 2.5, 2.5. Then dalawang kalahati ng base, no? 3.5, 3.5. Ayan tayo. Then ang area is ita-type mo lang 0.5 sum of x. Okay? So paki-compute nga ako kung anong yung magiging value ng 0.5 sum of x. Halos magdadalawang oras pala ako. Pasensya na sa kasunod. Okay. So may result na ba kayo dyan?
Okay, so 31, 31, 30.95. So sakto naman siguro tong 30.95. Tama ba to? Sure kayo dyan? Wala namang question mark na yung nakalagay. Piyahin ko na lang yan. Ayun. So sigurado na kayo sa sagot nyo. Wala nang question mark. Kopyahin ko na lang ha. Okay. So last problem. Ito is baka babalik, no? Mine surveying. Okay, kung marunong kayo mag-drawing ng mga elements ng ating mine surveying, mas maganda. Pero kung hindi, ah, okay lang din. Mas maganda din yon. Yung kabisado nyo na lang yung sagot. Okay. Sundan nyo lang, no? Ang pinaka-ano dyan is yung pinaka-bearing muna. No? Bearing kasi ng drip natin is north 37 degrees west. So let's say ito yung papuntang north. Yan, north. Then drawing ka muna ng plane natin. Yan. Then project ka ng 90 degrees mula dyan sa una mong drawing na plane. Yan, ito tayo. So 90 degrees dapat to. Ito yung ating pinaka-bearing na 37. Okay. So sabi niya dito, having a grade of 5% with the plane of the bend. Ang bend kasi natin, ito yan. Itong naka 90 dito. This one, si strike natin yan eh. Okay. Pag ito, ibuka mo, no, it's either doon sa kabila yung pagbuka mo, yung papunta doon. Pwede naman din dito, sa kabila ka naman dadaan yung pag ganito ka. Walang problema doon kung magkabaliktad. Doon na lang ako, no, sa kabila. So project mo to, dapat naka 90 degrees to dito. Okay. Itong connection na to, ito yung pag-drip natin. So bali naka-sloping to. Yun, yung 5%, no, 5% slope to ngayon. So naka 90 degrees naman yan with respect dito. Yeah, ito naman yung 90 degrees dyan. So kung maglagay ka dito ngayon ng mga variable sa point, si A, B, C, tapos D yun. Yan, no? I-drawing mo lang yung mga ano natin, yung mga right triangle. Ang pinapahanap niya is bearing of strike. Ito yan, bearing na to. Sabihin natin si P. Then kukunin natin tong isa dito as theta. Okay. So pag drawing nyo kasi ng mga right triangle natin dyan, let's say unahin ko yung grade. Yan. Di ba 5% to? Nasa dulo ko ngayon yung D, ito yung naka 90, ito si C, ito si A. Imagine nyo naman yata. Then, itong pagbuka ng bien natin, bien plane mo to eh. Ito yung 57. Ito yung dip natin. No, kung kukunin ko yan, ito yung 57 degrees. Pwede ko to kunin as laging dip angle, no? So, bali, letter D din to. Letter C. Letter B nga lang to. Imagine nyo naman siguro. Then, dapat i-involve ko yung theta. Pag i-involve ko tong theta natin, ito si A, ito si C, B. Ito ngayon si C. Yan. So kunin lang natin, no? Kung ito ay variable G, variable grade mo yan, meron kang grade, vertical tayo, over horizontal na AC. Dito naman sa dip natin, kung tatangent ako dito, vertical din tayo, CD over BC. Tapos dito, dapat i-involve ko kasi dito yung BC.
at saka itong AC. Kasi meron tayo ditong AC sa G, this one, at saka BC dito. So sine ang gamitin nyo over AC. Okay. Kung babalikan ko tong grade natin sa CD, di ba equal lang siya sa BC? Mula dito sa pangalawa. Tangent nito. Then kukunin ko tong AC sa pangatlong figure natin. Di ba BC din to? Over sine theta. Cancel lang to. In short, kung isimplify ko yan, si grade natin, di ba equal lang siya sa sine theta tangent nito. Halos magagamit nyo tong equation na to ng mga engineer sa pagdating sa simpleng problem lang ng ating mine surveying. Okay, so once may theta ka na kasi, automatic kaya mo na kunin yung P natin. So direct sub ka na lang, no? Once na kabisado mo ito. This one. So input mo na lang dyan yung 5%. Okay, pa-compute ako nito. Sin theta. Then tangent tayo ng 57. Makukuha mo dito yung theta. I-store mo yan sa A. Then yung final answer natin, kung bearing tayo, si P yan. Meron tayong total na 37. Ma-minus mo na lang tong theta, which is nasa A. So same pa rin yun ng direction. Northwest tayo. Okay? So, pakisuyo ako nun. Vitamins. Siyempre, kung dark horse tayo, ang vitamins dapat natin is red horse. No? Kung dark horse ka, dapat vitamins mo red horse. Kung angel ka naman, dapat gin ka, gin. Kung angel ka, gin dapat. Anti-bero lang ha. Okay, 35.14. Okay, so kopyahin ko na yan ha. Hindi naman naka-question mark. Ibig sabihin siguradong sigurado siya. 35.14. Okay, so that's it para sa aking projection. Sana lumabas, no? Kung hindi man lahat, sana meron lang na lumabas or kahawig lang siguro. So good luck sa inyo mga engineer. Go for the number 1, syempre. And stay humble lang, no? Stay humble hanggang sa dulo. Stay humble. No, para papanigan tayo ni Lord. Okay? So thank you. Ibigay ko na yung floor sa susunod. Again, sa susunod, kung nakikinig ka man, pasensya na kung nakain ko yung time mo. Medyo sinipag kasi ako konti. End ko na. Okay guys, so ako naman now. Hello mga master, rinig ba? Hello, hello. Hello. Rinig ba? Hello. Okay guys, so ako naman now. Okay, game no. So mabilis lang naman to no, ano lang. Mga parang wala pang 10 problems. So kasi pagtapos ko, uulit daw yung nauna. So iikot no. Okay. So di yan yung una. Oh yan no. Familiar naman kayo dyan sa problem na yan, di ba? So actually ito rin yung password naman. Password ito lumabas to nung November 2023 last board exam lang. So sabi rito, 3-meter cantilever beam AB carries a uniformly distributed load of 3 kN at the free end. Then to prevent excessive deflection, the free end of beam AB is placed on top of a 5-meter simply supported beam
CD. Then the point of contact of the free end of beam AB is 3 meter from one end of beam CD. Then both beams have a 150 by 400 mm dimension. Then yung E is 200 GPa. So ito daw yung mga tinanong nung board exam, no? So yun rin naman. So yung deflection sa point of contact, yung reaction doon, at saka yung bending stress. So dito guys, ito yung mga relevant formulas na gagamitin natin, no? So sabi naman nung nag-take nung mga last batch, given naman daw yan. Pero ito, if ever man na hindi given yan, meron naman yung workaround kung paano mo siya isosolve, no? So pero ito, yung PL cube over 3EI, sure naman ako na kabisado nyo na yan kasi ang daming ganyan sa mga references di ba? So, ito lang siguro yung try nating gamitan ng other solution, no? Pero pakita rin natin kung paano siya ginagamit. So, yan yung illustration yan. So, dito, ang application naman kasi ng problem na to, guys, is yung method of consistent deformation, no? Familiar naman kayo siguro doon. Yung MOCD. So, ang ginagawa doon, i-relate nyo lang yung mga deflections kasi hindi rigid yung support niya. When you say rigid kasi, ibig sabihin, so parang matigas siya, no? So, hindi siya magde-deflect or magse-settle. So, ngayon, yung beam AB kasi, kapag pinatong mo yan sa another beam, magde-deflect pa rin siya. Tama? So, pag pinaghiwalay mo yan, magiging ganito yan eh. So, sabihin natin, yung contact force sa kanila is RB. So, ang mangyayari dyan, guys, si RB, mag-a-act siya as support doon sa cantilever beam na AB, so paangat siya. Tapos, mag-a-act naman siya as load doon sa simply supported beam. Pero basically, pareho lang yung point na yan. Yung free end ng cantilever beam mo, si point B yan. Then yung point na to sa simply supported beam mo, si point B rin siya. So, ibig sabihin, pareho na ng deflection, yung dalawang yan, no? Tama? So, kunin mo lang yung deflection ng point B using yung cantilever beam. Tapos, kunin mo rin yung deflection ng simply supported beam yung point B using yung simply supported beam. Then, pag-equatein mo siya. Tama? So, halimbawa, ganito yung mangyayari dyan, guys, no? So, simply support ay sa cantilever beam muna tayo. Adi, ito yan. Ang length ni beam AB is 3 meters, di ba? So, mangyayari rito, edi, PL cube over 3EI. So, 3 times 3 cube over 3 PI. Pero syempre, hindi naman mangyayari yung PL cube over 3EI na yan ng buo, no? Kasi merong support doon sa point B. So, mangyayari, iaangat siya nung reaction niya doon sa B. So, babawasan niyo yung deflection. So, edi i-minus mo lang yan, RB times 3 cube over 3 EI pa rin, no? Kasi nasa dulo yung load. Tama? O, yan ngayon, yung deflection ni B using yung cantilever beam. Tama? Tapos, dito naman, kunin mo yung deflection dun sa B rin. Point B rin naman yan kasi isa lang yung point na yan, no? Pinagpatong mo, di ba? So, kunin mo rin yung deflection dyan. So, kunin natin, no? So, deflection at B, ayan daw yung formula, ha? So, PAB over 6LEI times L squared minus A squared minus B squared. So, yung A and B naman yan, guys, ito lang yan eh. Yung dalawang hati nung beam, no? So, wala nang restriction yan kung sino si A, sino si B. Kahit sino naman yan, kapag chinek mo naman yung formula, kahit magkabaliktad yung A and B mo, yun pa rin magiging sagot eh. Diba? So, ang mangyayari rito, substitute ko. Adi yung P si RB. Tapos, yung A and B natin rito, 3 and 2. Over 6. Then, yung L, syempre, yung length, which is 5. So, 5 squared minus 3 squared minus 2 squared. So, yan lang. Pag i-equatein mo lang yung dalawang yan, tama kasi pareho yung deflection ng point B. Sige nga, pag-equatein nyo nga yan, guys, no? So, pag-equatein natin, no? So, gawin ko, select ko na lang ha, para hindi ko na isulat ulit. So, ito yung isa. Kasi ito yung isa. Ayan, no? Pag-equatein lang natin.
Sige nga guys, try nyo nga, isolve nyo yung RB rito. So, ilan yung RB dyan? So, try ko ha. So, 3 by 3 cube over 3. So, kahit wag mo nang i-substitute yung EI ha. Kasi constant lang naman yan. So, magka-cancel yan sa lahat, di ba? So, gagamitin mo lang siguro yung EI kung hindi constant, kung magkaiba yung properties nila, di ba? Pero kung pareho naman, wag mo nang gamitin. So, solve ko lang guys. So, ilan yung nasusolve nyo? 2.37 daw, no? So, yun, 2.37. Yun na. Yan lang naman yung mahirap sa situation na yan, guys. Once ma-solve mo yan, dire-diretso na yan eh. Tama. So, limbawa, balik ko dun sa tanong, no? So, dito naman sa tanong niya, diba, ang tanong niya, relating sa ibang to, no? So, tanong niya, yung so, mo yung deflection, pa yung delta B, ha? Delta B, nag-equate niya, heights na yung isa. So, hindi mo yan. Ayan. Okay na ba? Hello, okay na? Hello, hello? Wala. Pero naka-share screen na ako rito. Baka late delay lang sa Facebook siguro. Ayan. May sound naman, Master. Okay. Okay, so balik na tayo, no? So, ganun na. So, hindi ko na sasagutan yung pangalawa at yung pangatlong tanong rito, ha? So, dito ay yung una at pangalawa. Kasi kapag nakuha mo naman yung 2.37, madali na lang yung una eh. Yung deflection sa point of contact, di i-substitute mo lang yung 2.37 doon sa equation natin. Kasi pareho namang delta B yan eh. Kahit sino gamitin mo, pareho lang yung lalabas dyan sa'yo. Di ba? So basta ang tandaan mo lang, consistent ka dapat sa unit, no? Tama? So ganun ha. Then sunod, yung pangatlong tanong naman niya rito, sabi niya, bending stress of simply supported beam. O di ito yung simply supported beam mo guys. Ganyan yung itsura. O yung sabi nyo, yung RB 2.37. Kaya mo nang kunin yung maximum moment yan. Point load lang yan eh, di ba? Ang gagawin mo lang dyan, i-cut mo lang yung simply supported beam din sa location ng point load, then mag-moment ka na doon. O di yun na yung moment mo, tapos mag-MC over I ka na. O ha? So ganun lang naman yun, no? Okay? Tapos, ito lang siguro yung i-share natin. Paano yung gagawin mo kung sakaling hindi mo alam yung formula na to?
If ever man na hindi mo alam gamitin or hindi niya ibigay tas hindi mo kabisado. So pwede mong gawin rito guys. Madali lang yan actually sa virtual work eh. Actually kahit nga hindi na ibigay yan no, solvable naman to. Try nga natin to i-solve. So substitute, i-simplify natin yung delta B no. So ilan ba yan? 3 by 2 over 6 by 5 times 5 squared minus 3 squared minus 2 squared. So ito 2.4 ito, di ba? Tama, 2.4 RB yan eh, no? So pwede mo yan i-solve actually sa virtual work method. Madali lang naman yan, simply supported beam. Halimbawa, ito yun. Yung beam ko, ano. Ito yung RB. O, di ba ang magiging sukat nito 3 meter, 2 meter. So agree naman siguro tayo pag kinuha ko yung reaction niyan, ito yung magiging reaction niyan. Nag-play pa master. So ito magiging reaction niyan. Ito 2RB over 5. Kasi ito RB over 5. So tingnan na lang natin, bukas din tayo siguro ng ano. O di yan muna no, 2RB over 3RB over 5 yung isa. Eh di ba actually pwede mo gamitan ng virtual work yan no? Di ba pag sa virtual work method, ang deflection nyo is integral ng mmdx over EI. Tama. So ngayon, ang mangyayari, iikot mo yung beam dito, tapos mag-mmdx ka na. Ang gawin mo na lang, i-consider mo yung left side para A, B, C. Para doon sa segment AB, ito yung magiging capital M yan. So 2RB over 5 times X. Tama? Tapos, baligtarin mo siya, gawin mong CB. Ang capital M naman yan is 3RB over 5 times X. Tama? Tapos, kapag dinrawing mo yung virtual beam niyan, ganyan pa rin yung itsura niyan eh, yung RB. Anong gagawin mo kapag doon sa virtual beam? Gagawin mo lang 1 unit yan, di ba? O di basically, ang reaction nito, Chappy, ano kaya ito? Saan ba kayo? Kasi may internet pa kayo nung ano yun, no? Nung nag-coaching kayo, no? Try mo kaya kung manap na akin. Sige nga. Okay. So wait lang guys, no? Kasi medyo ano yung internet. Sige nga, master, pa-connect muna ako.